So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is January 3, 2026. So our topic is all about a loving and relational God. So our concept is all about who is God, a loving and rational God. So sa Biblia po, ang Diyos ang pangunahing karakter ng buong kwento. So mula Genesis hanggang kay Kristo, makikita natin na ang Diyos ay personal, mapagmahal at nakikipag-ugnayan sa tao. Kahit ang tao ay nagkakasala at lumalayo, ang Diyos ang unang lumalapit, nagsasalita, nakikinig, nagpapatawad at nananahan kasama ng kanyang bayan. So ipinapakita nito na ang relasyon ay inisyatiba ng Diyos, hindi dahil hinanap siya ng tao, kundi dahil siya ang unang nagmahal. So, our Bible readings for today is all about Genesis chapter 2 verse 18, ASND version. Sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuting mag-isa ang tao. Gagawa ko ng isang katuwang na angkop sa kanya. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is God is the author of marriage. So, ang Diyos mismo ang nagdisenyo ng kasal bilang mabuti at makabuluhan. So, hindi ito imbensyon ng tao, kundi plano ng Diyos para sa samahan at pagmamahalan. So, ipinapakita nito na mahalaga ang Diyos, sa Diyos ang relasyon na may commitment at pag-ibig. Second is God is the founder of the family. So, ang pamilya ang unang institute na itinatag ng Diyos. Dahil ito yung lugar kung saan natututunan nating magmahal, paggalang at pananampalataya. So, sa pamilya, nagsisimula ang hubog ng puso para sa Diyos at kapwa. And last is God is the center of relationship. So, kapag ang Diyos ang sentro, nagiging tama ang direksyon ng relasyon. Siya ang nagbibigay ng lakas para magmahal, magpatawad at magtiis. So, kung wala ang Diyos, madaling masira ang samahan dahil sa sarili nating interes. So, ngayon nadako na tayo sa ating application. So, yung first application is mirror the community of the Trinity. So, syempre, tularan natin ang pagkakaisa, pag-ibig at respeto na makikita sa Diyos. So, matuto tayong makinig, magbigay at magmahal ng hindi makasarili. Dahil sa ganitong paraan is nagiging buhay ang relasyon sa tahanan at komunidad. Second is brokenness with the love of Christ. So, syempre, gamitin ang pag-ibig ni Kristo upang ayusin ang mga sirang relasyon. So, matuto tayong magpatawad kahit mahirap at magpakumbaba kahit masakit. Dahil ang pag-ibig ni Kristo ang gamot sa sugat ng puso. And lastly is maintain a God-centered relationship. So, syempre, isama natin ng Diyos sa bawat aspeto ng ating relasyon. Sa desisyon, usapan, o problema. Dapat tayo manalangin ng magkasama at sumunod sa kanyang salita. So, kapag ang Diyos ang sentro, is nagiging matatag ang samahan. So, ngayon, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about how can we practically apply a God-centered relationship. So, for me, paano nga ba natin maisasabuhay yung isang God-centered relationship? So, magagawa natin ito sa pamagitan ng paglalagay sa Diyos sa unahan ng lahat ng relasyon sa pamilya, kaibigan, at kahit sa sarili natin. So, kapag inuuna natin ang kalooban ng Diyos, natututo tayong magmahal ng tama, magpatawad ng totoo, at magtiwala kahit may hirap. So, natutunan ko sa devotion na ito na ang relasyon ay hindi lang tungkol sa feelings, kundi tungkol sa pagsunod at pagtitiwala sa Diyos. At ito ang nais nating i-apply araw-araw sa ating buhay. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil ikaw ay isang mapagmahal at relasyonal na Diyos. Turuan mo po kami ilagay ka sa sentro ng lahat ng aming relasyon. Lord God, bigyan mo kami ng pusong marunong magmahal, magpatawad at magpakumbaba tulad ni Kristo. Naway ang aming buhay at mga relasyon ay magbigay luwalhati sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen.